Tanging ang mga Pilipino lamang ang kakaiba. Ang nakagugulat na gawi ng mga Pilipino at Sino sa buffet na yumanig sa buong mundo. Sa Bangkok, ang kabisera ng Thailand at paboritong destinasyon ng mga turista, si Mina, isang waitress sa isang restaurant, ay may mga alaalang hinding-hindi niya malilimutan. Sa totoo lang, noong una, medyo may inis ako sa mga Pilipino, nahihiyang pag-amin ni Mina. Ipinaliwanag niya na noong nagsisimula pa lang siya sa hotel, marami siyang nakasalamuhang mga bisita na hindi marunong mag-Ingles at ito ay nagdulot sa kanya ng malaking stress. Lalo na ang mga Pilipino, madalas ganoon sila. Hindi sila gaanong nagsasalita ng Ingles, sabi niya. Noong una, labis itong ikinagulat ni Mina. Sa isip niya, dahil mga dayuhan sila na tumutuloy sa isang mamahaling hotel, natural lang na dapat marunong silang mag-Ingles. Subalit, maraming Pilipino ang nahihirapang intindihin kahit ang mga simpleng parirala at tila natataranta sa mga simpleng tagubilin. Sa katotohanan, bagamat laganap ang edukasyon sa Ingles sa Pilipinas, marami pa rin ang nagiging mahiyain pagdating sa mabilisang pakikipag-usap sa araw-araw. Sinasabing iilan lamang sa kabuuang populasyon ang matatas magsalita ng Ingles. Nagtaka si Mina kung bakit ganoon. Ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang kanilang mga katangian. Sa kabuuan, sila ay mahiyain, hindi pala sigaw, at kapag tinatanong, ngingiti lang sila na tila nalilito at ikikiling ang kanilang ulo. Sa simula, naiinis pa ako sa kanilang pagiging tahimik, sabi niya. Napaka-konserbatibo ba ng lipunan sa Pilipinas? Para silang isang bansa na sobrang mahiyain. Dahil hindi pa nakakarating sa Pilipinas at walang mga kaibigang Pilipino, unti-unting nabuo ang pagkiling sa isipan ni Mina. Subalit, isang pangyayari sa dinner buffet ng restaurant ang tuluyang nagpabago sa pananaw ni Mina tungkol sa mga Pilipino. Dapit hapon na. Gaya ng dati, ang buffet station na puno ng mga pagkaing Thai ay dinudumog ng mga tao. Naglalakihan at gutom na mga bisita ang dumarating para kumain. Ang mabangong amoy ng inihaw na manok, ang anghang ng green curry, ang samyo ng pad thai, at ang sikat na tom yum goong sapat na ang mga ito para matakam ang sinuman. Lahat ay tila atat na atat at ayaw maghintay sa pila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo na tinawag ni Mina sa kanyang isipan na katahimikan bago ang bagyo. Isang malaking tour group mula sa China. Heto na naman sila. Inihanda niya ang kanyang sarili. Sa pagdating nila, tuluyang nagbago ang kapaligiran ng restaurant. Ang buffet area ay biglang naging isang larangan ng digmaan. Mula pa lang sa pasukan, ramdam na ang kanilang presensya. Bawat isa ay tila hari. Malakas magsalita at mayabang na naglakad papasok. Nang sabihin ni Mina na maghintay sandali dahil puno pa ang mga upuan, isang sigaw ang sumalubong sa kanya. Nagbayad kami para tumuloy dito. Ang lakas ng kanilang boses ay sapat na para marinig kahit walang mikropono, kaya't ang usapan ng mga tao sa ibang mesa ay biglang naputol. Nang makahanap sila ng upuan, nagsimula na ang tunay na palabas. Buong bilis silang sumugod sa buffet station. Sa harap ng kaldero ng tom yum goong, nagtutulakan sila habang nag-aagawan sa mga hipon. Itinaas ang kanilang mga plato na parang mga manlalaro ng basketball na nag-aagawan ng rebound. Walang pakundangan nilang pinuno ang kanilang mga plato ng pagkain na halatang hindi para sa isang tao lamang, at simula pa lang iyon. May ilan na nagpatong-patong ng pagkain sa kanilang plato na tila isang tore na umabot na sa antas ng sining. Ang kanilang pagmamahal sa pagkain ay nakakabahala na baka anumang oras ay gumuho ang toring iyon. Ang mga tao sa paligid ay kinakabahan para sa kanila. Siyempre, ang salitang pagpaparaya ay wala sa kanilang bokabularyo. Ang kanilang estilo ay sumingit sa pila, sa halip na pumila ng maayos. Ang kanilang teorya ay tila, kapag kaharap mo ang masarap na pagkain, ang pagiging magalang ay pag-aaksaya ng oras. At ang mas nakakagulat ay ang mga sumunod na eksena. Ang sigawan ay napalitan ng tahimik na pag-atake. Ang paggamit ng kamay sa pagkain ay tila kanilang likas na estilo. Kalmado nilang iniiwan ang mga hindi nila naubos na pagkain at nakangiting lumilipat sa susunod na target. Ang mga mesa ay puno ng mga pagkaing hindi man lang nagalaw. Si Mina
at ang ibang mga staff ay napapabuntong hininga na lang, itatapon na lang siguro ang mga ito. Kapag sinubukan silang paalalahanan, magagalit sila at sasabihing, hindi ba't buffet ito? Kahit gaano karami ang kunin namin, walang problema. Marahil, isa sa mga kaugalian sa pagkain sa China ay ang pag-iwan ng pagkain ay tanda ng kasaganaan. Ngunit para sa mga staff, ito ay isang malaking pinagmumulan ng stress. Ito ay isang ordinaryong buffet, hindi isang survival game, bulong ni Mina sa sarili. Sa kabila nito, araw-araw pa ring ngumingiti si Mina habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit isang gabi, naramdaman ni Mina na umabot na siya sa kanyang hangganan. Gaya ng dati, puno ang restaurant at abala ang lahat ng empleyado. Noong gabing iyon, dumating na naman ang pamilyar na tour group mula sa China. Ang kanilang boses ay tila nagpapayanig sa hangin. Ang pangunahing putahe sa buffet noong gabing iyon ay ang ipinagmamalaking pad krapow Thai basil stir-fry ng hotel at ang malambot na Hainanese chicken rice. Parehong obra maestra ng chef na buong pagmamalaking sinabi, ibinuhos ko ang lahat ng galing ko ngayon. Ngunit ang mga pagkaing ito ay mabilis na naging mga art installation sa kanilang mga mesa. Ang kanilang pagkahumaling sa pad krapow ay tila may nakabaon na ginto doon. Naalala ni Mina ang mga bisitang nakapila na natulala sa gulat, nanlalaki ang mga mata. Ang mas nagpahirap kay Mina ay ang paglilinis. Ang mga mesang iniwan ng mga Chinong bisita ay parang isang exhibit ng nasayang na pagkain. Nagkalat ang kanin sa mga upuan, may mga piraso ng noodles na nakadikit sa sahig at mga lalagyan ng mangga na nakatiwangwang na tila nagrereklamo, bakit laging ganito? Napabuntong hininga si Mina, hindi sinasadyang napatingin siya sa mesa at may nakitang tip. Ngunit sa sandaling iyon, naging komplikado ang nararamdaman ni Mina. Para bang sinasabi ng tip, heto, kalimutan na natin ang lahat. Oo, tila gusto nilang gamitin ang pera para ayusin ang lahat ng kanilang kawalang galang at ang hirap ng paglilinis. Para itong kontrabida sa isang teleserye na sa huli sasabihing, bahala ka na diyan at aalis na lang. Ang hirap ng trabaho ay tila binura ng isang piraso ng papel, nakaramdam ng kirot sa puso si Mina. Sa kabila nito, ngumiti pa rin si Mina at sinabing, salamat po, habang nagpapatuloy sa paglilinis dahil iyon ang propesyonal na serbisyo, ngunit iba ang gabing iyon. Isang lalaking bisita ang nagalit nang makita ang sign na may bayad ang mga inuming may alkohol. Hinampas niya ang baso sa mesa at sumigaw, bakit may bayad ang beer? Kung walang kasamang inumin, sino ang mananagot? Natigilan si Mina. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makagalaw. Sino ang mananagot? Hindi na ito reklamo, kundi parang isang kabanata mula sa isang nobela. Para lang mapapayag ang lalaki, inabot ng isang oras ang pagpapaliwanag ni Mina. Sa bawat paliwanag, unti-unting nanghina ang kanyang kalooban. Mayroong naputol sa loob ni Mina. Hindi ko na kaya. Sinasabing iyon ang unang gabi na umiyak siya sa Susisher break room. Kahit anong pagsisikap niya, hindi maramdaman ng kabilang panig ang kanyang pag-aalaga. Siguro, tingin nila sa akin ay tagalinis lang ng tira-tirang pagkain. Ang lungkot na iyon ay bumalot sa kanyang puso. Kinabukasan, mas maagang dumating si Mina sa trabaho. Wala pang 24 na oras ang nakalipas mula sa absurdong teorya na libre dapat ang beer. Tahimik siyang nanalangin na sana ay maging payapa ang araw na iyon. At doon, isang grupo ng 8 Asyano ang lumitaw sa pasukan ng restaurant. Isang matandang mag-asawa, 2 mas batang mag-asawa na tila kanilang mga anak at mga bata. Sa kanilang mga mukha ay mababakas ang kapayapaan ng isang taong nag-enjoy sa pamamasyal. Isang matandang lalaki ang magalang na nagtanong sa Ingles, pwede po ba kaming pumasok? Nagulat si Mina sa tanong na iyon. Wala silang pag-uugali na karapatan naming pumasok. Sa halip, dahil marami sila, nag-alala sila at nagpakita ng kababaang loob at paggalang. Pwede po bang pumasok? Siyempre naman po, kahit nakahanda na ang mesa. Nahiya pa si Mina dahil sa kanilang magalang na pagtatanong. Mga Pilipino sila, naisip ni Mina. Heto na naman ang mga sobrang tahimik na bisitang Pilipino, pero mas mabuti na ito kaysa sa mga maingay.
Subalit, habang dinadala niya sila sa kanilang upuan, ang mga bata ay hawak-hawak ng kanilang mga magulang, hindi tumatalon o sumisigaw. Napatingin si Mina sa buffet area. Gaya ng inaasahan, nagsisimula ng magkumpulan ang mga tao sa harap ng mga sikat na putahe, green curry, spring rolls, inihaw na manok at tom yum goong. Sa karanasan ni Mina, kung nandoon ang tour group mula sa China, siguradong magkakaroon ng labanan para sa pagkain. Ngunit iba ang grupong ito ng mga Pilipino. Sa harap ng hanay ng mga sikat na pagkain, wala ni isa sa kanila ang pumuno sa kanilang plato. Kumuha lamang sila ng kaunting bahagi ng bawat putahe at dahan-dahang tinikman ang mga ito. Ang lalong ikinagulat ni Mina ay sa bahagi ng green curry. Kung grupo ng mga Chino ito, halos uubusin nila ang laman ng kaldero. Ngunit hindi ganoon ang mga Pilipino. Hindi sila sumisingit sa pila. Kung may nakapila sa unahan, tahimik silang maghihintay. Mula sa pananaw ng isang nagmamasid, ang kultura ng pagpila ay tila nakatanim na sa kanilang dugo. Nang sila na ang aan, kumuha lamang sila ng kaunting pagkain at maingat na inilagay sa isang gilid ng kanilang plato. Ang kanilang kilos ay nagpapahiwatig na hindi sila naroon para sa eat all you can, kundi para tikman muna ng may pag-iingat. Ang pinakanakagulat sa lahat ay ang nangyari sa isang batang lalaki na mga 10 taong gulang. Nang aksidenteng mahulog ng kanyang maliit na kamay ang isang kutsara, agad na yumuko ang bata kay Mina at nagsabi, "Sorry po." Agad ding lumapit ang kanyang mga magulang at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po, nakakahiya po." Dahil sa sobrang galang na interaksyong ito, napaisip si Mina na baka hindi ito isang hotel buffet, kundi isang piging sa isang marangyang tahanan. Kumuha sila ng pagkain, kumain at masayang nag-usap, ngunit hindi nila naistorbo ang mga bisita sa ibang mesa. Labis na ikinagulat ni Mina na mayroon palang mga bisitang ganito katahimik at komportable na parang hangin lang. Bakit? Bakit ganito sila kaiba? Paulit-ulit na inaalala ni Mina ang eksena ng magalang na pagkain ng mga Pilipinong ito. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, hindi kaya nila gusto ang pagkaing Thai? Dahil sobrang pigil at magalang sila, inakala ni Mina na hindi nila gusto ang lasa. Kaya't naglakas loob si Mina na magtanong, "Okay po ba ang lasa ng pagkain para sa inyo?" Tanong niya nang may kaunting kaba. Agad silang ngumiti ng masaya, nagliliwanag ang kanilang mga mukha. "Opo, sobrang sarap. Gusto po talaga namin ang pagkaing Thai." Nang marinig ang sagot, napanganga si Mina. "Ha? Kung masarap, bakit hindi sila kumain ng marami?" Nakahinga siya ng maluwag dahil mas palakaibigan ang kanilang sagot kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at gumamit ng translation app para ipakita ang isang mensahe. "Bakit po kaunti lang ang kinukuha ninyo? Buffet po ito. Okay lang pong kumain ng marami." Agad namang kinuha ng isa sa mga lalaking bisita ang kanyang sariling telepono at ipinakita sa kanya ang isinaling mensahe sa screen. "Dahil masarap po ang pagkain, siguradong gusto rin itong matikman ng ibang mga bisita. Hindi po namin pwedeng solohin ang masarap. Dapat po itong ibahagi sa lahat." Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ay nagbukas sa isipan ni Mina. Ano ito? Mayroon palang ganitong pag-iisip? Para kay Mina, na laging nakikita ang kultura ng unahan sa buffet, sulitin ang bayad at lugi kung hindi kakain ng marami. Ang ganitong pananaw ay tila mula sa ibang dimensyon. Dahil masarap, gusto kong ibahagi ang mga salitang iyon ay nagbigay liwanag sa kanya. Malinaw na naintindihan ni Mina na ang bawat kilos ng mga Pilipinong ito ay higit pa sa simpleng pagiging magalang. Ang kanilang pag-uugali ay nagmumula sa pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa, at ang pagmamalasakit na ito ay umabot maging sa mga service staff. Kapag sinusubukan niyang ipaliwanag ang isang putahe, ngingiti sila at sasabihing, "Salamat po." Kahit sa simpleng paglalagay ng tubig sa kanilang baso, paulit-ulit silang magpapasalamat. Nang akmang kukunin na niya ang mga plato, may isa pang nag-abot nito sa kanya. Ang kanilang kilos ay nagpainit sa puso ni Mina. Naramdaman niya na hindi lang sila basta kumakain. Pinahahalagahan nila ang lugar para maging masaya ang lahat. May isa pang hindi malilimutang pangyayari. Isang maliit na batang babae ang bumulong, "Mama,
Mas masarap po kumain kapag nagbibigayan tayo, di ba? Nang marinig iyon ni Mina, naisip niya, ang batang ito, paglaki niya, siguradong magiging isang taong marunong magpahalaga sa kapwa. Ganoon natapos ang tahimik at magandang gabi kasama ang mga Pilipino. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ito ang simula ng pagnanais ni Mina na mas makilala pa ang Pilipinas. Narinig na ni Mina ang kasabihang ang customer ay parang Diyos, ngunit sa kanyang karanasan, bihira niya itong maramdaman. Sa halip, araw-araw siyang nakikipag-usap sa mga taong hindi Diyos kundi mga sumisigaw na parang hari. Ngunit iba ang mga Pilipino. Hindi nila ginagamit ang pagiging customer bilang sandata. Sa halip, tila laging mulat sila na sila ang tumatanggap ng serbisyo. Salamat po. Ito ang salitang paulit-ulit nilang sinabi buong gabi. Kahit hindi niya maipaliwanag ng maayos, tatango sila ng nakangiti at sasabihing, okay lang po, at muling magpapasalamat. Para itong mahika. Ang maikling salitang iyon ay maraming beses na nagligtas kay Mina at sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito sinabi dahil lang tumanggap sila ng serbisyo, kundi puno ito ng damdamin, isang natural at mainit na salita. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang kilos. Kapag nahulog ng bata ang tinidor, mabilis itong pupulutin ng magulang at hihingi ng paumanhin. Pasensya na po. Pinagsasama-sama nila ang mga ginamit na plato sa isang tabi para madaling linisin. Kung may matapong na napkin o sabaw, hindi nila ito babalewalain, kundi pupulutin at iaabot sa iyo. Pakipalitan na lang po. Kapag may gustong humila ng upuan mula sa katabing mesa, kusa nilang iuurong ang kanilang upuan para magbigay daan. Sa lugar na iyon, mayroong kapaligiran ng paggalang kung saan lahat ay nagtutulungan para gamitin ng maayos ang pampublikong espasyo. Hindi maiwasang isipin ni Mina, ang mga taong ito ay hindi mga customer, kundi mga kasama sa entablado. Sa entablado ng restaurant, minsan ang staff ang bida, minsan ang pagkain. Ngunit sa lahat ng sandaling iyon, ang mga Pilipino ay tahimik na kasama. Ito ay isang uri ng paggalang na wala sa anumang manual. At hindi lang ito limitado sa restaurant. Ito ay isang sentimiento na sinang-ayunan ng lahat ng empleyado ng hotel. Kakaiba talaga ang mga bisitang Pilipino. Sila yung mga taong kumikilos na iniisip ang kapakanan ng iba. Kami pa nga ang nakakakuha ng lakas mula sa kanila. Hindi lang si Mina, kundi pati ang mga chef, front desk staff, at housekeeping. Lahat ay naantig sa kanilang pag-uugali. Pagkatapos ng trabaho sa restaurant, madalas mag-usap si Mina at ang housekeeper na si Pia sa break room. Noong araw na iyon, ang usapan ay napunta sa bagong check-out na grupong Pilipino. Hoy, Mina, nakita mo ba ang mga kwarto ng mga Pilipinong bisita? Tanong agad ni Pia. Nang sumagot si Mina na hindi pa, ngumiti si Pia at sinabing nakakagulat sa linis. Ang mga kwartong tinuluyan ng mga Pilipino ay napakalinis na halos hindi na kailangan pang ayusin. Ang kama ay maayos. Ang mga ginamit na tuwalya ay pinagsama-sama sa isang lugar at ang basura ay nakaplastik at nakalagay sa isang sulok. Medyo emosyonal na sinabi ni Pia. Ang kwarto ay parang gustong itago na may tumira doon. Lalo siyang namangha dahil ang mga bedsheet at punda ay nakatupi ng maayos. Hindi ko akalain na may tutulong sa pagtutupi ng bedsheet. Siguro gusto nilang mapadali ang aming paglilinis. Sumang-ayon si Mina. Sa kabilang banda, ang mga kwartong ginamit ng mga turistang Chino ay ibang mundo. Ang mga unan ay nasa sahig, ang mga basang tuwalya ay nakabilot at kung saan-saan nakalagay. Kahit may basurahan, nagkalat sa sahig ang mga plastic bottle at balat ng pagkain. Sa mesa, may mga misteryosong pulang dahon. Kailangan mo pang suriin kung ito ay tsaa o pampalasa at malalaman mong ito pala ay tira-tira ng kanilang dalang tsaa mula sa China. Ang lababo ay puno ng ginamit na cotton buds at tissue at ang toilet paper ay punit-punit. Nagbibirong sinabi ni Pia, bago kami maglinis ng basura, kailangan muna naming magsagawa ng crime scene investigation. Sabi niya, mayroon ding mga magagalang na Chinong bisita, ngunit kapag grupo sila, mas mataas ang posibilidad na maging magulo ang kwarto. At madalas, may sobre na may malaking halaga ng tip. Ngunit madalas makaramdam si Pia ng kahungkagan. Kahit nagpapasalamat ako sa pera, sa totoo lang, ang pinakamasaya sa amin ay makita ang isang kwartong malinis na inisip ang susunod na gagamit.
At sa ganitong sitwasyon, ang iniiwan ng mga Pilipino ay hindi barya, kundi isang bagong marka, isang sulat kamay na thank you note, isang nakatuping tuwalya, at isang malinis na pakiramdam pagpasok mo pa lang sa kwarto. Hindi sila nag-iwan ng pera, ngunit ang kanilang kabutihang loob ay naiwan doon. Sumang-ayon si Mina sa sinabi ni Pia. Bagamat ang paglilinis ay isang trabahong hindi madalas napapansin, ito rin ang lugar kung saan pinakamalinaw na nakikita ang tunay na pagkatao. Lahat ng empleyado ay sumasang-ayon. Ang mga Pilipino ay nag-iisip para sa iba kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Hindi sila yung tipo na basta't komportable ako, okay na. Naiisip nila ang mararamdaman ng susunod sa kanila. Ito ay eksaktong katulad ng naramdaman ni Mina sa restaurant. Kahit magkaiba ang bansa at wika, sa pagtingin pa lang sa kwarto ay malalaman mo na agad. Ang mga taong ito ay nabubuhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ng kwarto, makikilala mo ang isang tao. Nang manatili ang damdaming ito sa puso ni Mina, hinarap niya ang kanyang dating pagkiling. Sa totoo lang, noong una, wala akong magandang impresyon sa mga Pilipino. Pero ngayon, iba na. Ang gabing iyon sa restaurant at ang mga malilinis na kwarto ng hotel ang nagturo sa kanya. Kahit walang wika, ang puso ay maaaring magkaunawaan. Hindi niya akalain na kahit hindi sila nagsasalita ng Ingles, napakarami nilang maipaparamdam. Bawat Pilipino ay dala-dala ang pag-unawa sa kapwa bilang isang natural na bagay. Naramdaman ni Mina na hindi lang ito isang tuntunin, kundi isang kultura na likas na nahubog mula pagkabata. Maging ang mga bata ay nagsasabi ng mga salitang nagpapakita ng pag-unawa sa iba. Ibig sabihin, maganda ang pagpapalaki sa kanila sa pamilya, di ba? Sa tingin ko, sa kanilang lipunan, ang konsepto ng pag-iisip para sa kapwa ay pangkaraniwan. Naniniwala si Mina na ang mga Thai ay mayroon ding likas na kahinahunan at paggalang. Ngunit sa kilos ng mga Pilipino, mayroong mas malalim na antas ng pagmamalasakit. Halimbawa, nang may isang Chinong bisita na nagagalit sa isang staff, isang Pilipinong mag-asawa ang tahimik na lumapit kay Mina at nagpakita ng pag-aalala. Okay ka lang po? Huwag niyo pong pilitin ang sarili ninyo. Ito ay isang tunay na pagmamalasakit na wala sa anumang manual sa lipunan. Napaisip si Mina, naiintindihan ko ba talaga ang mga taong ito? Marami akong maling akala. Ngunit ang mga Pilipino rin ang dahan-dahan at marahang nagtama sa akin. Para kay Mina, hindi sila nagagalit o naninisi. Nananatili lang silang sila, tahimik na kumikilos, at sa ganoong paraan ay nababago ang puso ng isang tao. Ito ay isang himala na nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Kung ang anak ko ay gustong mag-aral sa ibang bansa, hindi ako mag-aatubiling irekomenda ang Pilipinas, sabi ni Mina. Ngayon, sigurado na siya na doon. Mapapaligiran siya ng mga mababait na tao at matututo siyang maging maalalahanin sa kapwa ng higit sa anumang lugar. Ngayon, mula sa kaibuturan ng aking puso, nirerespeto ko ang mga Pilipino. Habang sinasabi ito, may ningning ng pagmamalaki sa mga mata ni Mina. Ano sa tingin ninyo? Sa isang buffet kung saan malaya kang kumain at kumuha ng kahit ano, marahil dito pinakamalinaw na lumalabas ang tunay na pagkatao. Sa pagkakataong ito, naantig si Mina sa kilos ng mga Pilipino, ngunit sa katotohanan, ang mga Thai ay mayroon ding mahalagang pagpapahalaga sa hindi pag-aaksaya ng pagkain. May kultura rin ang mga Thai na